Mga paalala, upang mapanatili ang kasagraduhan ng banal na Eukaristiya, iwasan nating pumalakpak pagkatapos ng huling pagbabasbas. Sa ngalan ng paggalang sa ating Panginoon at upang isaalang-alang ang iba, lumuhod bago pumasok sa kapilya, bago umalis, at kapag tumatawid sa aisle. Habang nasa banal na Eukaristiya, iwasan ang paggamit ng mobile phones at kumuha ng litrato. Magsuot ng mga kasuotang angkop sa simbahan. Ang lahat ay inaanyayahang makiisa sa ating misa nobenaryo sa karangalan ni San Pedro at San Pablo sa ating kapilya mula Hunyo 20 hanggang 28 sa ganap na 5:15 ng hapon. At ito ay susundan ng banal na Eukaristiya sa ganap na 6 ng gabi. Para sa dakilang kapistahan ni San Pedro at San Pablo, sa Hunyo 29, ang lahat ay inaanyayahang makiisa sa ating mataimtim na prosesyon sa ganap at 3:30 ng hapon. At susundan ito ng banal na Eukaristiya sa 6 ng hapon. Magdala lamang po ng payong, kandila at rosaryo para sa prosesyon. For today's sponsors, Marina's Restaurant, and for the Thanksgiving of Garcia family, Glenmark Uri and family, for the special intention of CJ Navarro, Wally Blaza, Rosenda Agogo, Felicidad Damias. And we pray for the speedy recovery of Irene Martinez, Gilberto Emmanuel Navarro, Angela Barrera, and Irene Garcia. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang ika-12 linggo ng karaniwang panahon. Magsadali na po tayo sa atin.
pinagtitipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging karapat-dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagan at pagmamahal para aming magawang sambakin ang ngalan mo sa
sapagkat sa mga pinatatag sa iyong pag-ibig, ikaw ay walang pinabayaang masadlak sa ligalig. Niluluhog namin ito sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Job. Sa gitna ng nag-alimpuyong bagyo, ganito ang sinabi ng Diyos kay Job. Sino ang humarang sa agos ng dagat? Na mula sa kalalimang ito'y sumambulan. Ang dagat ay tinakpan ko ng makabal na ulap, kaya ang kariblan do'y lumangkara. Ang tubig ay aking nilagyan ng hangganan, upang ito'y manatili sa likod ng mga harang. Sinabi kong sila'y hanggang doon na lang. Huwag mong lalampas ang along naglalakihan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy papurihan sa pag-ibig niyan kailanman. Panginoon, papurihan sa pag-ibig na kailanman. Mayroong naglayag, nalulan ng barko sa hangad ng maglakbay, ang tanging layunin, kaya'y naglalayag upang mangalakal. Nasaksihan nila ang kapangyarihan ng Panginoong Diyos, ang kahangahangang ginawa ng puot na hindi matarok. Panginoon, papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Nang sila'y magtutos, nangalit ang dagat, hangin, at lumaki ang alon. Nang kung pagmamasdan ay nagkakataas, ang sasakyan nila halos ay ipukol mula sa ibaba kapag naitaas. Ang sasakyang ito'y babagsak sa bigla. Dahil sa panganib, ang pag-asa nila ay halos mawala. Panginoon, papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Nang nababagabag na Panginoong Diyos, sila ay tumawag. Dininig nga sila, at sa kahirapan, sila'y iniligtas. Ang bagyong malakas, pinapayapa niya kanyang pinatigil, pati mga alon na naglalakihan ay tumahimik din. Panginoon, papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Nang tumahimik na, sila ay natuwa, naghari ang galak, at sinapit nila, iaumpakay nila sa ibayong dagat. Kaya't dapat naman sa Panginoong Diyos ay magpasalamat dahil sa pag-ibig at kahanga-hanga niyang pagliligtas. Panginoon, papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto. Mga kapatid, ang pag-ibig ni Kristo ang nag-uudyok sa akin. Ngayon malalaman kong siya'y namatay para sa lahat. At dahil diyan, ang lahat ay mabibilang ng patay. Namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili. Para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Kaya ngayon, ang pagtingin namin kaninuman ay hindi na batay sa sukatan ng tao. Noong una, gayon ang aming pagkikilala kay Kristo. Ngunit ngayon, hindi na. Kaya't ang sino mang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao niya. Siya'y bago na. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Narito at dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya.
Sumainyo ang Panginoon. Pagbasa sa banal na Ebanghelyo ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong araw na yon, habang gumagabi na, sinabi ni Jesus sa mga alagad niya, tumawid tayo sa ibayo. Kaya iniwan nila ang mga tao at sumakay sa bangkang kinalulunan ni Jesus upang itawid siya. May kasabay pa silang ibang mga bangka. Dumating ang malakas na unos, hinampas ng malalaking alon ang bangka. Ano pat halos mapuno ito ng tubig. Si Jesus na may nakahilig sa unan, sa may hulihan ng bangka at natutulog. Ginising siya ng mga alagad, Guro, nila, di ba ninyo alintana, lulubog na tayo. Bumangon si Jesus at iniutos sa hangin, tigil, at sinabi sa dagat, tumahimik ka. Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang dagat. Pagkatapos, sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig? Sinidlan sila ng matinding takot at panghilalas at nagsabi sa isa't isa, sino nga kaya ito? At sinusunod maging ng hangin at ng dagat. Mga kapatid, itong mabuting balita para sa ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang mga Hudyo o Israelita, bago sila nanampalataya kay Yahweh sa iisang Diyos, ay marami silang mga Diyos at Diyos-Diyosan. Kaya ang kanilang relihiyon ay tinawag na polytheistic religion. Maraming Diyos ang kanilang sinasamba. Bawat elemento ng kalikasan ay may nakaatas na Diyos at Diyos-Diyosan. Kaya isa ito ay ang Diyos ng dagat na tinawag nilang si Leviathan. Si Leviathan, kapag magalit, ihampas niya yung kanyang buntot at ito ang dahilan kung bakit malalaki ang alon at bumabagis ang dagat. Kaya yung maalala po natin na yung apat na na-recruit unang apat na na-recruit ng ating Panginoong Hesukristo ay nanggaling sa rangko ng mga mangingisda. Kaya ang alon sa kanila ay ibig sabihin nakakatakot at nakamamatay. Ngunit si Jesus, pinapatunayan niya na siya ang Panginoon ng kalikasan. Kaya sa ibang yugto ng ating Ebanghelyo ay narinig natin na si Jesus ay naglalakad sa ibabaw ng tubig upang patunayan na siya ang Diyos. Siya ang dahilan kung bakit nalikha ang lahat ng elemento ng kalikasan. Kaya pero, mga kapatid, noong naglalakad ang ating Panginoong Hesukristo sa ibabaw ng tubig, sinubukan din ni Pedro. At tanong niya, pwede ba akong lumakad sa ibabaw ng tubig? Sabi ng ating Panginoon, halika Pedro, lumakad ka. Pero nung nakita niya ang malaking alon, anong nangyari kay Pedro? Si Pedro ay nag-umpisang lumubog. At anong sinabi ng ating Panginoong Hesukristo? You man of little faith, why did you falter? Ikaw na napakaliit ng iyong pananampalataya. Kaya lumiit yung pananampalataya ni Pedro
sa ating Panginoong Heso Kristo at bumalik siya doon sa pinaniniwalaan ng mga Hudyo na si Leviathan ang Panginoon ng dagat. Kaya siya ay lumubog sapagkat humina yung pananampalataya ni Pedro sa ating Panginoong Heso Kristo. Dito naman sa Ebanghelyo binasa natin ay si Jesus ay natutulog. Ngunit malalaki na ang alon, kumahampas na sa kanilang bangka, kaya natakot din yung kanyang mga alagad. Ginising ang ating Panginoong Heso Kristo at pinatahimik niya yung dagat at pinahinto niya ang hangin. Kaya nang gilalas ang mga ibang tao na kasama niya, sino itong taong na nakakatahimik ng dagat at nakakapahinto ng malakas na hangin. Pinatunayan ng ating Panginoong Heso Kristo na siya ang Panginoon ng lahat ng elemento ng kalikasan. Kung maalala po natin sa Lumang Tipan, ang unang aklat ng Lumang Tipan ay ang Genesis. At ang unang mga versikulo ng aklat ng Genesis ay tungkol sa paglikha ng sanlibutan. At kung babasahin ninyo yan, ay makakakita kayo ng paulit-ulit na kataga sa ating sa Lumang Tipan sa aklat ng Genesis. Ano yun? Sinabi ng Panginoon, and God said, "Let there be light," and there was light. Ibig sabihin, paulit-ulit nating mababasa ito upang itanim sa isip ng mambabasa ng aklat ng Genesis na ang Diyos sa pamamagitan lamang ng Kanyang salita ay nalikha ang lahat ng elemento ng kalikasan. Ang ibig sabihin nito ng manunulat ng Genesis ay huwag ninyong sambahin ang elemento ng kalikasan sapagkat ang Diyos ang sambahin sapagkat Siya ang lumikha sa lahat ng elemento ng kalikasan. Kaya ang ating Panginoong Heso Kristo naglakad sa ibabaw ng tubig, pinatahimik niya ang dagat at ang malakas na hangin sapagkat Siya ang Panginoon ng lahat ng elemento ng kalikasan. Magsitayo tayong lahat. Sumasampalataya ako Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya ng Espiritu Santo, pinanganak sa kawalan ng Diyos. Pinagpakasakit ko Poncio Pilato, pinanako sa krus na matay ng Biblia. Nanawag sa kinaroroonan ng mga limao. Nang baikat ng araw, ng buwan ng Biblia. Ang pakyat sa langit, katulong sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang palilito at tumuko sa nakabuhay at namamatay na tao. Sumasampalataya ng mga Diyos sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng namamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dumulog tayo sa Diyos Ama na patuloy na sumasa atin at gumagabay sa ating pagtahak sa landasin ng ating buhay. Ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, tigil mo ang iyong bayan.
Patuloy nawang tumugon ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga reliyoso sa tawag ng Diyos. Maging halimbawa nawa sila sa mga kabataan na nagnanais sumunod sa yapak ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang iyong bayan. Tugunan nawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan, lalo na ang mga nawawalan ng trabaho. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang iyong bayan. Patuloy nawang manalig ang buong sambayanan ng Diyos sa gitna ng mga kanya-kanyang pagsubok sa ating pinagdaraanan. Hilumin nawa ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng mga pagbabahagingan at pagmamahalan sa bawat isa. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang iyong bayan. Makatagpo nawa ng lakas kay Kristo at pag-asa ang mga nagdadalamhati, mga dukha, mga may sakit at may kapansanan, at iba pang nagdurusa. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang iyong bayan. Si Kristo nawa ang maging kalinga ng mga kapatid nating nagdadalamhati dahil sa pagpanaw ng kanilang mahal sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang iyong bayan. Mapagmahal naming Ama, pakinggan mo ang mga pagsusumamo ng iyong bayan. Patatagin mo nawa ang aming pananalig upang makapamuhay kaming may payapang puso at kalooban habang tinatahak namin ang landas patungo sa iyo. Alang-alang kay Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin kato'y kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Kagabi naman ang Panginoon, hanggang kong pagkakain sa iyong mga kamay, pakikitagan nila at kapananan, sa ating kapakinabangan, at sa ako sa bayan natin. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain ng papuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dudot naman itong kadalisayan, kami naway makapag-alay ng iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Malapat na siya at kasalamat. Ama naming makapangyarihan, tunay marapat na ikaw ay aming pasalamatan na sa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral sa pamumuhay namin araw-araw. Tinatamasa namin ang iyong pagmamahal sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan. Ang Espiritu Santo ay unang aning bigay ng anak mong
ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang kumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, niabot sa kanyang mga lagat at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, niabot niyang kalis sa kanyang mga lagat at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagpunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, Onesto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming naghiblay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapatin kaming lahat
na magkasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikaharangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nagagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin ng Diyos, ipahayag natin ng buong lakas loob. Dyan sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you.
Itong kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang manginanyayakan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay dadaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan at dugo ng iyong anak ay sumasamo sa iyong habag upang ang aming taimtim na ginanap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagliligtas sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Panalangin, parangal kina San Pedro at San Pablo. Tinig nila sa buong daigdig ay narinig. Pati mga wika nila ay dumatal pati sa hanggang nito. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niwalhati ka ni na San Pedro at San Pablo, mga apostol na nagtanak ng kanilang dugo. Itulot mo ang iyong simbahan ay palaging manahan sa katuruan at uliran ng mga apostol at manatili namang tapat at walang dungis na kabiyak ng anak mong aming manunubos na si Kristo ang Panginoon namin. Sa pamamagitan niya ang tanging saligan ng iyong sambayanan at sa Kanya at kasama niya ang Espiritu Santo naway patuloy siyang umiral hanggang sa wakas ng panahon. Ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Tapos ng ating pagdiriwang, taglayin ninyo ang kapayapaan ng ating Panginoong Hesus Kristo.